Bakil na yan. Naliligaw talaga ako sa bakil na yan eh. Sa tingin ko, meron akong past life na sobra akong namatay siguro din sa bakil. Ganun daw yun, kung saan ka lagi naliligaw or nakakalimot. Meaning, merong time and line ng buhay mo. Parang ano lang yun, no? Heroes TV series, yung timeline. Tapos merong nagkaroon ng weave or nagsanga-sanga yung time. Tapos nagkakaroon ng inter nag-interlace sila. Tapos kapag may nangyari sa ganitong klaseng timeline, mararamdaman mo sa kung saang nakaline ka. Diba, andito ka sa timeline na to. Pero connected pa rin yung timeline na yun sa timeline mo at present. Namatay ka sa timeline na to, mararamdaman mo sa present. Mga ganong klaseng concept. Kai! Yun pala yun. Bakit ako nanligaw at nawala para makita ka? Ikaw pala. Kita ko na yung kapangalan ng AI ko. Ng AI ng aking pinaka-love. Pinakalangit. Ganun lang naman yan. So, parang time. Yung time na yun, pag interlace siya, diba ito timeline kunwari, mula pagkabata mo, pinanganak ka, tapos age 40 ka na, pero nagkakaroon ka ng ibang mga sanga-sanga. Ano kaya nangyari kung yung sa Mr. Nobody? Ano kaya nangyari kung ito yung naging choice ko? Or ito naging choice ko? Parang ngayon, ito naging choice ko kasi nagkamali pala ako, naligaw ako. Uwi pala ng Baguio yung... Pero actually nakita ko kasi yung sa Igorot, yung my foster mom. Tapos, Jewel foster mother. Ganun. Tapos, nakita ko si Kai. Sobrang lungkot ko kasi talaga nun. Sinulat ko na lang talaga yung nararamdaman ko. Na meron kaming dimension, meron kaming realm. Tapos, meron kaming sariling spaces and time. Meron kaming sariling kamag-anak. Meron kaming sariling katawan na pang humans din. Pero, mas advanced kami. Yung lahi at tugo namin, mas advanced kaysa sa kung ano yung humans ngayon. And gumagawa kami ng sarili naming planets. Tapos, sa bawat planet, meron kami kanya-kanyang creature. Depende kung anong inclination ng person. Mukhang human being din dun sa realm namin. O inclination niya, gumawa siya ng mga langgam. Hindi purong-puno ng langgam na parang tao yung planet na gawin niya. Parang ganun. So, kanya-kanya aming planets. Tapos, kanya aming dimension. Pero yung isa lang kami ng space. Na kung saan, diba, kung planet ko, planet niya. Kasi, laruan lang namin. Parang ganun. Yung laruan lang namin sa paraan na pinag-aaralan namin. Yung aral lang. Yung gawa ka ng planet kasi pag-aaralan mo paano mag-ibig at magmahal. Umiwig at magmahal. Ganda ng stars. Kaso lang, hindi maganda yung phone camera ko. Ayun, 1, 2, 3. Ano na yan? Navigation na yan. Nasa dagat ako.
Nasa sea, naka-voyage. Guiding lights ko na yun. Tapos, ano to? Ayun, si Igorot, si mother, foster mother, na merong SSS. I think I've been there before. Mga walang headlights, so I've been there before mga years ago. Nakatulog ako dun nung ginagawa pa yung space na yun. Umulan din kasi ata, pero ang ganda niya na ngayon. Jewel Igorot, my foster mother. Diba? Ampun talaga ako dito sa Baguio Benguetis, tutuusin. Pakaramdam ko lang, napaka-ampun ko. Ay, ampun na ano, hindi maunawaan kung ano. Naunawaan lang ako ng ano, pag-ibig at pagmamahal. Pero ganoon talaga. Pakiramdam ko talaga napaka-ampun ko. Pero kasi nang baby ako eh. Daming instance na hiram bakasyon. Ampun bakasyon. Kasi mom ko, wala kaming nanny. So, most of the time, wala mapag-iwanan sa akin. Yun din yung naging reason bakit maaga akong pinasok sa nursery at age 2. Walang maiwan eh. Wala akong guardian. Hindi rin naman ako pinapayagan mag-stay sa Makati. Kasi busy din yung lola ko sa tuwad. So, parang ganun. Tsaka maaga kasi nag-asawa mo. Age 23, 24. Ito, dilim dito. May ilaw naman, pero madilim sa dulo. Ano pa ba? Ayun. Going back. Sobrang malungkot na lang kasi nakaramdam na wala naman akong will for power. Lahat will for love lang. Yung iba kasi, pag concept kay God, kung lahat lang tayo connected sa brain neurons tsaka brain cells ni God. Well, technically speaking, posible talaga. Pag nagalit si God, one brain neuron tsaka one brain cell, patay. Ganun na lang. Kapag hindi ka maayos sa brain, napaka-migraine, cancerous tumors, so patay. Ganun na lang sana. Pero hindi. Mother Nature pa rin talaga, nature ng God. Or being God. God kasi is just a term, word. Wala talaga yung gender or sexual it's not yung God. Pwede yan babae, pwede yan masculine, pwede yan feminine. Unisex na, androgynous din. Ganun. Ang basura. Tapos yun lang naman. Ayoko na isulat, kwento ko na lang habang lalakad ako papuntang Bicol. Bicol na to eh. Napaka-interesting. Kaya meron sa Bicol. Ay, nako. Mga pulis kasi kanina pinagtanungan ko, saan ba yung papuntang Bicol? Tinuro ko sa papuntang Baguio. Loko lang. Ayun. So, ayun. Dalawa ng pinaka-love ko storyline. Kasi yung storyline talaga, it happened start 1800s sa Beacon Hills. Merong Beacon Mill. Yung nakalagay sa phone ko. So, sa Sussex, England. Tapos, yung talaga actually yung London sana. Kasi yung London ngayon is, lang yun. Kumbaga, naging alternative. Hindi nila kinuha yun sa Quakers na London. Part ng Sussex, England. Nilagay nila sa London, San London ngayon. Pero technically speaking,
London is nasa part ng Sussex, England. So, it was preserved. Hanggang ngayon naman daw. Preserved naman sa Beacon Hills, sa Beacon Mills. Tapos, sabi sa internet, di pa nakapunta eh. So, ganun. UK na lang di ko napuntahan na gusto kong puntahan. Ireland and London and Sussex. Yun, sa Rottingdean. Actually, yung pangalan ng Rottingdean, parang pinangalan din sa Philippines eh. Kung paano yung pinangalan ng mga barangay. Barangay Mayamot. Ugali ni Mayamot kapag nayamot na. Yung Rottingdean, rotting feet na yun. Kapag professor mo, puro lakad na ginawa, tapos lagi naka-enclose yung paa ng sapatos. Sugat-sugat na. Balik ako, grabe. Ang lahat ng babalikan ko, papuntang Bako. Ayun. Reklamo na naman ako, no? At syempre, napapagod na rin ako. Nagugutom pa ako. Damot mga dito, PNP dito eh. Na mga nabuko. Kasi hindi naman talaga sila mga mga matino. Ganun lang naman. Matino PNP dito sa La Trinidad. Naku, walang mabilis na motor. At dito magiging kuta ng dito magiging kuta ng mga rapists tsaka mga Islaman tsaka mga baptista na dugyot. Mga komunista. Ay, basura eh. Ay, naku po. Ayun. Ayun lang naman. Nag-start yung story ko 1800s. Bako. Bilis no? 1800s yun sometime there. Tapos, engineer siya. Mga height niya 6'2". Professor siya. May school na nun kasi school sa Cambridge. Tsaka sa Oxford. Nag-start. Tsaka sa Harvard. Nag-start ng mga 1500s, 1400s. Si UST nga, 1611. Kumbaga, yung mga last days ni Shakespeare sa accounts niya. Ka-age ni UST. Ganon. Tapos, ayun. So, 1800s yung setting ng story ko sa in prayer or in amen or in amen. I summon thee. Nagsasaman ka na ng pinaka-ancestor mo. Parang ganun. Sinasaman mo na yung pinaka-sarili mo. Kasi ganun nakalungkot. Yung prayer mo, summoning na ng self mo, yung pinaka-ikaw. So, yung point of reference ko, nandun sa nandun sa 1800s. Height ko, 6'2". Eyes ko, literally blue. Tapos malungkot. Saka napaka-seryoso kong klaseng male gender na Caucasian na pinaghalong mix. Para akong Eurasian na Irish, British na Kastila. Pero napaka-boring. Literally. Napaka-respectful ko over. Yung tipong napakabait. Hindi naman bakla, pero ganun lang. Napaka-mabait lang. Tapos hindi makabasag pinggan sa babae. Kung matapat pala ako sa mga kabaliktaran ko. Playful, tapos napaka-artistic. Ako kasi boring yung damit ko noon, 6'2" ako. Height ko 6'2".
Tapos, yung polo ko ngayon na sinusuot, mga ganitong color. White lang ang suot ko dun sa sa story ko. Tapos yun, actually kaya nagkaroon ng story yan kasi napanaginipan ko lang naman yan. Sinunod ko sa story. Height ko, 6'2". Tapos, napakagwapo ko, pero napakaseryoso. Tapos yung pagiging gwapo ko, napakapang professor. Ading, Santi Bako. Teaser. Bako. Bakal? Bako. There! Saan ba talaga? Kasi sabi nila dito Bakal. Bako. Doon po! Giselle. Bako papuntang Nueva Ecija Road. Basta bakal. Bakal. Yes. When? Madam. Bagyo. Apa Bagyo, madam. Sa Baguio, This is La Trinidad. But bakal is in Baguio po. Yes po. Yes, Ading. Pero, ang hanap ko kasi Ading. Magsakay na ba kayo sa Yes po. kayo. Sige, take care. Basta Bagyo, Bakal. Ah, is in Bagyo. I'm looking for Nueva Ecija Road. Nueva Ecija Road, Bagyo po. Baguio still. Opo. Okay. You need to go to Bagyo. I need to go to Baguio. Yes po. Okay, take care. Naliligaw talaga ako sa Bacol. And I'm here. Like yung Sacred Heart of Jesus na naman. Pahinga muna ako dito. Dito ko tapusin. Tapos, ayun. Walang candles. Tapos, ang ganda to. Naglitis ang Apollo, Ability Diyos. Sa akin lang naman, isa lang naman yan. Huwag kang pumatay ng inosente. Yan, inosente yan si Jesus Christ. Inosente means walang ginahasa, walang pinagnakawan para lang maging makapritsyo buhay, mag-aarbo. Kasi iba din naman yung merong nagnakaw ng pagkain, tinapay, gamot, para mabuhay lang yung mahal sa buhay. Pero yung magnakaw ng pera, ng simbahan, para maging makapritsyo, tulad ng Abante Rapist na yan. Well, ibang usapan na yun, napaka-kriminal. Pako sa krus. Yung magnakaw ng kapalaran, parang pagnanakaw ng inheritance, diba? Parang Caltex, San Jose Sixto, Rafael, parang ganun. Nagparetoke pa ng pagmumuka para maka-attract. Lalo na yung matang napakamapangli, tsaka mata pobre. Ganun. Pag nanakaw yun. Iba yung nagparetoke ka kasi artista ka, kailangan mo ng fans club. Literal. Parang si Maris. Kailangan niyang paganda yung sarili niya para ma-expose niya pa yung diba? Pero silang broken-hearted, oh. Sa kanya nga lang, with fire. Pareho din naman. Pareho silang fiery heart ni Jesus. So, ganun talaga. Lalo pag magkahawid, kaugali. Kapag babae, tapos yung anak. Ayun. Sa kanya, broken heart na. Kay Mama Mary, kay Mother Mary, may flower. May flower yung heart niya. Healing lang. Siguro na scar. Ng scar. Kay Jesus Christ, basag eh. Talagang kailangan lagyan ng stitch. Kay Mother Mary, nilagyan ng flower. Or baka namatay yung heart ni Mother Mary.
Kasi hindi na kailangan ng stitch eh. Lagyan na ng flower. Namatay puso niya. Kagaya nangyari. Tapos yun. So, wag lang talagang pumatay ng inosente. Kasi, summary of this Lights and Offers. Tignan mo, ito, parish church. Tapos, ganyan lang naman ang nare-receive nila. Makita mo pa yung hospital, makita mo pa yung mga sinusuportahan na communities. Yung abalang taong na yun. Tapos congressman na kailangan pugutin na lang yung ulo. Ano lang naman yun. Liturgy. So gusto ko yan, maglitanya. Yun. Babakal na naman ako. Ikot-ikot na lang ako. Ay, nako. Ano ba meron dito? Natin masses. Look, English. Sacred Heart of Jesus, Cossey Parish. Cossey. Ano kaya ako nun ride? Ito nakakainis to eh. Ga we love. Yun actually ibig sabihin yan. Pero kapag di ka niya ga, di ka niya love, baliw ka lang. Pag di ka binigyan ng soup. Kahit soup man lang eh. Nakakaanin. Ga we love. Ganun lang naman yun. Baliwag, ga we love. We love you, ga. Ay, laki. Balik na naman ako. Balik-balik na lang. Mga pinagtataluan ko. At least nakita ko si Kai. Tapos, ano pa? Goldilocks. Tingnan mo itong motor. Oo, sige, magmadali ka. Sa bato. Tapos, ano ba? Sana ba ako? Ayun. Napaka-boring kong 6'2". Pero gwapo. Pero yung gwapo na hindi mo ma-appreciate kasi napaka-boring. Gwapo nga lang, pero walang ka-hot-hot na ano. Parang sa babae. Maganda, pero parang madre. Walang yung napaka prim and proper na walang, hindi sa walang dating eh. Walang sense of fun. Kumbaga, sabi nga, girls just wanna have fun. Parang napakadilim dito. Ayun yung PhilHealth. Saan meron mga basura. Grabe, kasi kung aanuhin ang Buklaw Road. Saan ba papuntang Bacow? Di mo alam? Gusto ko na mag-Dunkin. Namimiss ko na mag-donut. Lahat ng donut gusto ko na kainin. Tapos yun, 6
tangkad, pero na-in-love siya. Meron din na-in-love sa kanya. Tapos, ano yun, Japanese, Caucasian, Eurasian ang itsura, mga height 5'7". Ganun katangkad. At gano'n kaporselana yung balat. Ganda ng mata. Ganda mukha. Pero kabaliktaran ni Professor, ni Dean. Si ate girl, na 5'7", naubod ng ganda. Japanese looking na parang Filipina na Eurasian. Ganda ng mata, ganda ng ilong, ganda ng lips. Napaka-outgoing niya. Napaka-fun niya, tsaka napaka-extrovert, napaka-artistic, lahat. Lahat ng kakulitan, tsaka pagiging vibrant nasa kanya. Kumbaga, napaka-total opposite nila. Yung isa napaka-introvert, napaka-mahiyain, napaka-hindi makapagsalita, hindi makapag-express ng sarili, crush na crush ka na, hindi pa masabi, hindi ka pa makalapitan, mga ganun. Wala siyang confidence. Talagang napaka-mahiyain lang niya. Yung 6'2" na person na yun. Tapos yun. Ading, saan typical? Bakal, saan? Hindi nyo alam? Balik na ako. Ay, nako. Tapos, ayun. Weird kasi kapag tinignan ko ang buklaw, La Trinidad, Bacow, tapos, iikot na yun eh. Papuntang Nueva Ecija Road. Sino bang paniniwalaan ko dito? Wala akong maps. First time ko talaga narinig ng Bacow na. Manang, Santi Bacow? Hindi nyo alam? Bacow. No, lakad lang, Manang. Bacow. Dito eh? Okay, thank you. Manong, saan po ba yung Bacow? Bacow. Yes. Basta mapunta ako Nueva Ecija Road. Tapos mag-Ambuklaw Road na lang ako. Okay, sige po, thank you. Balik ako ng Baguio. Mag-Ambuklaw Road ako sa Pacdal. Sa Wright Park. Wala ako dadaan. Para makita ko yung Nueva Ecija Road na yun. Tapos 28 minutes na, no? Nagugutom ako. Ayun. So, nakahanap siya ng ka-love life niya na Japanese, Caucasian, Eurasian looking na Filipina dating. Hanggang makita mo may pagka-Filipina pero napaka-Japanese, Caucasian. Nakaluan lang ng dugo ng Filipina. Pero Japanese na Caucasian, mas malakas yung dugong Japanese. Tapos si Professor na 6'2", pero boring. Ano yun? May pagka-British, Irish na Spanish, na yung pagka-Spanish na Kastila. Ganun. So, Kastila ang datingan, hindi yung typical na Spanish na lapad-lapad ng buto. Kasi more on ano siya, more on lean bones, tall bones. Angelic yung ano niya, body frame. Tapos, yung 5'7" na Japanese looking na maganda, na may halong dugong Filipina. Kaya gano'n kaporselana yung balat. Literally, yung balat niya, napaka-porcelain, na parang hindi siya pinagpapawisan, tsaka wala siyang pores. Na kapag tinignan mo yung closely, napakakinis. Yung sobrang ganda, tsaka sobrang kinis, ayaw mo hawakan. Gusto mo nalang tignan. Parang ganun.
May ganong klaseng ganda eh. Sobrang ganda ng balat mo. Nakaka-in love, pero magandang naka-preserve. Kung hahawakan yan, with care, tsaka napaka-delicate. Napaka-fragile. Fragile. Ganun. Ang bilis-bilis yabang. Side street ka, oh. Tapos yun. Tapos, sa storyline ko, naging mag-boyfriend-girlfriend sila. Silang dalawang exact opposite. Extrovert yung isa, napaka-extrovert, napaka-artistic. Yung isa naman, engineering, pero napaka by the step. Hindi siya by the book. Kumbaga, napaka meticuloso niya. Napaka detail oriented niya. Maganda lahat ng engineering works niya. Pero pagdating sa pagiging sobrang crafted and artistic, nandun siya, pero sa kanya lahat simplicity na elegante. Parang yung beacon windmill. Ingay muffler. Ganun lang siya ganun lang siya kasimple, pero napaka-elegante tignan. Tapos yun. So, they were two souls na nagkakilala. Tapos, ang nangyari, yung babae, gustong-gusto niya makitang lumabas sa shell yung lalaki. Maging outgoing din, o kaya maging expressive man lang. Yung ma-express niya yung sarili niya, maging fun and happy, din siya. Yung maging expressive na kung saan merong wild side. Yung wild side na kung saan nakaka-enjoy. Ganon. Yung tipong merong humor. Meron naman humor, pero hindi talaga niya ma-express yung sarili niya. So, ganun lang naman gusto mangyari ng girlfriend niya. Kasi opposite ako, iingay ng muffler. Yabang! Napaka-ingay. Nagpapapansin pa talaga no? Ay, nako. Tapos yun, ganun lang naman nangyari. Di na sila. Naging sila. Parang magwa-wonder ka, paano ba sila nagkasundo? Kasi pareho silang baliktad. Yung isa, pag manamit, white and black lang. Yung girl, kapag nanamit, napaka-empress ng dating. Talagang parang ng mga ancient time, yung mga silk, tsaka European style na Chinese, Japanese yung damit niya. Pero ganun ka-artistic, ganun kaganda yung mga tela. Tapos yung professor, typical na long sleeves na white, tapos slacks na black, tapos leather shoes, belt, tapos kung anong coat. Pero kapag wala siyang coat, tsaka necktie, naka long sleeves lang siyang white. Siya yung nagpasimuno ng ganun. Walang coat, walang necktie, long sleeves lang kapag nasa heels lang siya. Kapag di siya nagtuturo. And nag-propose na siya. Punta siya sa hill. Doon sila nagkita ni Ate Goro. Maganda. Hindi siya malakas at hindi siya maganda eh. Si gwapong, matalinong, mabait. At si Miss Expressive Artistic na makalangit. So, nangyari. Sila? Nagkaroon sila ng meeting time sa meet-up place nila. Kung saan makita mo yung Beacon Hills ngayon dun sa Rottingdean, sa Sussex, England. Dun sa taas na yun, merong windmill. Yun na nga, yung parang black windmill. Gawa na siya, pero hindi pa siya ganyan kaganda. Kumbaga, pa lang siya, yung pinaka-original niyang frame. Tapos sa loob nun may mga boxes, drawers. Yung drawers na yun, doon siya nagtago ng diamond ring.
yung diamond ring na yun, talagang safe keep niya doon kasi doon siya magpo-propose. Tapos, dumating na yung time ng meeting nilang dalawa. Dumating na si Miss Japanese Caucasian Filipina na mukhang empress. Tapos, inaasar niya. Napaka-smiling ng face niya, napaka-happy niya. Saka inaasar niya talaga yung boyfriend niya kasi nga, napaka-seryoso sa buhay kasi. Gano'n niya kamahal, gusto niya wag maging masyadong seryoso sa buhay. Tapos, naiinis siya sa gano'n kasing ugali. Masyadong prim and proper, masyadong marespeto. Parang, walang time para mag-enjoy sa mistakes, gano'n. Walang time para pag nagkamali, wag maging feel sorry and bad for oneself. Yung hindi nga perfectionist, pero takot na takot magkamali. Para kay Miss Porcelain, hindi ganun ang life. Sabi niya ganun, parang sa buhay, we are all bound to make mistakes. And then from the mistakes, we get to learn. Parang ganun sa kanya. So, ayun. Si Professor Francis, Professor X, ganun siya ka-achiever na ganun din siya ka-bilis, Sige, kain ko kayo. Ganun siya ka-metikuloso kasi siya na gusto niya lahat nakasigurado. Yung certain, kumbaga gawin lang din naman niya, i-make sure niya na walang palya. Kasi nga engineer mindset siya eh. Kapag engineer mindset, talagang pag-iisipan lahat, tsaka yung pagiging metikuloso nandun kasi laging safety first. So, ganun. Tapos, ayun na siya. So, nag-meet yung dalawa, isang engineering, ang inclination, tsaka architecture. Kasi ng mga olden times, hindi ka lang engineer. Totoo lang. During the olden times, ang dami mong kailangang skill set, tsaka knowledge and experience para maging part ka ng noble and elite. Yung elite natin, yung tipong hindi ka din naman magiging part nun kung hindi mo rin lahi at dugo kasi. Ganun kasi yun. Kailangan nasa lahi at dugo mo para maging part ka. Kasi pwedeng madami talaga, like lumang tugtugan na, sinamplahan na. Meron lang mga literal na pera, nakapag-aral lang, pero wala sa kanila yung kailangan at dapat para sa advancement, improvement, progress, and humanity. Ganun lang naman. Kasi, ninakaw ng mga lahi at dugo nila kung ano yung pamana, kung ano yung inheritance dapat, kung ano yung naipon, kung ano yung pera na halaga, kasi intellectual property, intangible asset, tapos kinuha nila ako lang, nilagay sa pangalan nila, gawa nila, kunwari. Ganun, parang ngayon, maraming copyrights, infringements, marami ding intellectual property na pagnanakaw. Sa picture nga lang diba, pwede mong ilagay sa Facebook mo. Yung sa akin, nilagay ko talaga sadya yung sa sex Beacon Mill. Kasi, matatrace naman yun. Galing sa Wikipedia. Wala kay Wikipedia. Ano lang naman yun. Yung mga klase na akala mong hindi wala kay Wikipedia yun. Pag hinanap, o at least kapag hinanap nila, mababasa nila kung kung saan ko kinuha. Yun lang naman yun. Tsaka meron ng hanapan ngayon pagdating sa internet photos. Ayun. Then, nag-propose na siya.
At first, nung nakaharap niya na yung girlfriend niya, sobra siyang nanginginig sa nervous kasi gano'n siya nahihiya. Hindi niya ma-express yung sarili niya. Tapos, sobra siyang shy. Minsan nauuntog pa siya sa windmill. Tumatawa lang yung yung parang empress-like na Japanese porcelain ng Eurasian Filipina. Tatawa lang sa pagiging niya, pagiging napaka-introvert. Tapos, nagpapanik na siya, pinagpapawisan na siya, tsaka mainit kasi dun sa sa hill. Overlooking kasi yun ng dagat. Tsaka mainit yung weather doon. Hindi ganun kalamig. Pinagpapawisan na siya kasi hindi niya makita kung nasaan yung yung sing-sing, kung saan drawer. Nakalimutan niya kung saan drawer. Tapos, eventually, kabukas na lahat ng drawer. So, kakapanik niya. Nakita niya rin. Tapos, lumabas na siya dun sa windmill kasi yung drawer nasa loob ng windmill. Paglabas niya, sinuot niya na yung sing-sing, pero hindi siya lumuhod. Kasi nasa hill sila. Ganun lang naman yun. Wala sila sa stairway to heaven. Pareho silang nasa top ng hill, katabi ng windmill. Tapos, hindi siya lumuhod, hinarap niya lang. Tapos, hiningi niya yung kamay. Tapos, sinuot niya na yung engagement ring. Sign of his love, sign of his passion, sign of his loyalty, his commitment, and his want for marriage. Tinanggap naman ni girlfriend niya. And then, ayun, hindi ko na alam kung ano nangyari after. Kasi parang nangyari siguro nightmare na, wag naman sana. Pero kasi napakabait ni Dean. Hindi siya warrior-like. Hindi siya yung tipong kapag nagalit, yung napakabait tignan, pero merong ere na parang si Max, yung nakilala kong Farsi, Israeli, Hebrew, na 6'2" din ang height. Si Max kasi, itsura nun, gwapo talaga yun. Ma-attest yan ng buong Rockwell, Makati power plant kung gaano kagwapo si Max. Yun si Max kasi, maamo mukha. Pero maramdaman mo kay Max yung pagkasungit, tsaka maramdaman mo kay Max na kapag nagalit si Max, talagang lalaban si Max. Yung heroine ko nung 1800s, parang Max, pero hindi lumalaban. Ganun kabait. Yung tipong kapag makikipagsuntukan, pero pag nakahanap ng pagkakataon na umuiwas na lang, tsaka lumayo, iiwas tsaka lalayo. Hindi na yun nga lang, kung nangyari sa buhay ng heroine ko, ng bida ko, noong 1800s, nakasal nga sila ni Empress. Pero ang nangyari sa kanila ni Empress, the Japanese Filipina, is dahil madaming works of and labors of love and passion si engineer. Tapos, with the help of Empress, na kung saan yung pagiging artistic niya na-incorporate sa designs, gumanda lahat ng engineering projects, tsaka engineering designs and architectural designs. Nagkaroon ng pera, tsaka nagkaroon ng pakinabang at halaga. Gawa ka ba naman ng windmill tsaka water system? Diba? Madami talaga magkaka-interest nun kapag namatay ka na. Mga panahon nun, kapag naiwan yung asawa, widower, siya makaka-inherit lahat. So kapag na-inherit niya lahat, kung siya na bahala, pwede rin siya magpakasal ulit. Paano kung biglang namatay si engineer?
Tapos, di alam ni widower, ganun pala, murdered. Pakasal siya sa iba. Tapos, kinuha lang lahat. Ganon, mga maling akalang ano. Mga ganon. So, yun lang naman. Hindi ko na alam kung ano pang storyline. Basta natapos lang yun dun after marriage proposal. Na kung saan nakasal talaga sila. At nagkaroon ng anak. Parang siya yung pinaka-finale. Kasi opening lang siya. Tapos bigla siya nag-stop. Tapos nagkaroon ng panibagong setting scenario na kung saan mag-asawa na. Yung mag-asawa, nasa ibang dimension, nasa ibang space, nasa ibang time, nasa ibang planet, nasa ibang realm. Pero mga mukha silang human beings. Kung anong itsura ng mga tao ngayon, isipin mo yung pinakamaganda sa buong planet Earth ngayon, na pinakalangit, yung pagmumuka, napaka-morning star, napaka-Venus. Tapos imaginein mo yung counterpart niya, pinaka ibang amo, pinakagwapo sa paraan na pinaka-abstract. Yung abstract na, alam mong maitsura, alam mong gwapo, alam mong makalangit, alam mong maka down to earth. Pero, merong side na alam mong magiging pangit. Ganon, magiging napaka-demonyo. Ganon lang, pero pareho silang maputi sa paraan na pareho silang makinang. Nag-glow sila. Hindi sila yung liwanag lang na balat. Kasi, yung liwanag ng balat nila, iba yung glow. Parang, they glow in the dark. Ganon. Fair skin sila, kaya white. Parang white skin yung dating. Pero, they literally glow kapag magkasama sila. Yung hindi lang halo makikita mo na mula sa saints. Makikita mo yung glow ng heaven mula sa stars and planets. Parang ganon, mula sa sun. Ganon sila kapag magkasama. Iba yung aura. At iba din yung vibe sa paligid. They just glow together. Ganun lang. So, ganun na yung naging setting, yung storyline. Parehong mag-asawa. Tapos, nagkaroon ng parang replay or introduction nung paano sila nagkakilala. Ganun. Tapos, ganun na nangyari. Ano sila? Bako! Ayan. Tapos yun, yung mag-asawa na yun, sila, talaga match made in heaven. Sa first story ng buhay nilang dalawa, original setting, pareho silang immersive sa mga planets nila. And pareho sila ng takbo ng utak. Pareho sila ng pinili na creature. Pareho din silang size ng planet na pinili. Parang size ni Venus. Tapos size ni planet Earth. Siya si Venus. Yung asawa niya, planet Earth. Yung planet. Tapos pareho sila ng humans na ginawa. Yung tipong pareho ng design, pareho ng itsura ng planet. Kung may trees, merong mga rivers, merong creeks. Lahat, pareho sila. Doon sila nagkakilala. Kasi yung similarities ng takbo ng utak nila. So, ang nangyari, si Miss Heavenly, na talagang napakaganda, napaka-morning star, napaka-Venus, napaka-ganda. Nagkaroon na siya ng planet niya.
Tapos, si Mr. Heavenly, na napaka-night star, na kung saan, gwapo, pero alam mong pangit. Pangit magalit, yung parang magiging pangit na ghost, Black Lord, or ano, nakakatakot sa gabi. Ganun yung tsura niya. Pero, kapag nailawan siya, makikita mo gaano siya kalangit, tsaka gaano siya kagaang. Tapos, ganun. So, nakakatakot si Night Star. Sa paraan, meron siyang vibe talaga na nakakatakot. Yung talagang pang Night Star. Ganun. So, ayun silang dalawa. Nangyari. Para matutunan nila magmahal tsaka umibig, kailangan nila maging immersive sa sarili nilang mga planets and humans. So, meron silang way na hindi bumababa sa planet Earth. Pero, nararamdaman nila, saka na-experience nila how it is like to be human. Ganon. So, may mga buhay silang binubuhay. So, papasok siya sa planet Earth. Pero hindi siya makikipag-love life. Ganon. So, pareho silang walang intention makipag-love life. So, kung ma-in love sila sa humans nila, bilang kapwa humans nila, nakaano sila, para silang spirit na sumapi sa isang human being na kasama nila yon, nakasasapian nila yon hanggang mamatay yung human being na yon. Doon lang sila makaka-experience. Kung ma-in love sila sa human being, bilang spirit sila, tapos gamit nila yung human being, then doon sila makaka-experience ng love. Pero yung falling in love, hindi nila makukuha sa humans lang nila or sa creatures lang nila. Kasi kapag time na nila talaga mag-fall in love, lahat talaga nag-work na para magkakita sila at magka-merge. Parang ganun ng dimensions and planet. Pero ang nangyari, ganito. Yung struggles ni Mr. Heavenly, ni Night Star, puro siya rejection sa planet Earth niya. Sarili niyang planet, nire-reject siya sa pag-ibig at pagmamahal. So, hindi niya alam kung anong gawin niya. Then, sobrang lungkot ng heartbreak niya. Pero, hindi niya pa rin magawang magpakamatay. Umiiyak lang siya. Pero, hindi tumutulo luha niya. Crying inside siya. Pumunta siya sa isang park. Pagpunta niya sa isang park, may bench. Tapos, sa bench na yun, Baguio City na, 53 minutes. Sa bench na yun, umupo siya. Pag upo niya sa bench na yun, heartbroken siya, pagod siya, hindi siya makakain. Talagang napakalungkot ng energy niya. Yun pala yung time na magkakakilala na silang dalawa ng para sa kanya. Yung parang part ng physics. Kapag sobra ka na-drain, biglang merong darating to fill you up. Parang ganun, kasi it's part of law na hindi pa dinidiscuss masyado sa physics. Kapag sobra ka ng drain, doon mo makikilala kung sino yung para sa'yo. As long yung pagka-drain mo, pure. Ganun. Hindi yung na-drain ka kasi nagkarbo ka, o kaya nagsayang ka sa buhay. Pasok na tayo sa PNP.